bawal talaga ang pupunta sa mga mangkukulam. At kahapon, in-special ko itong galing sa Masbati mga kapatid. Sinabihan ko siya na isolim kita kahapon sa umaga. Tatlo po yung sinusolim natin, pero itong una, i-share ko sa inyo from Masbati po. Matagal na po. Lahat ng marami niyang mga sakit, hindi man diagnose ng doktor. Kahapon, ina-unveil ng demonyo dahil yung mga family members nila ay sunod-sunod na nagkamatay. Sunod-sunod talaga. At nabahala na sila. At nung in-exercise ko siya kahapon ng umaga, sabi ng demonyo, Darwin, patay na siya sana ngayon. Last December pa yung taning ko sa kanya. Bakit hindi ko siya mapatay? Ang rami ko ng curses na dinagay sa kanyang katawan, no? Sabi ng mga demonyo sa kanyang katawan. Grabe, no? Kaya pala, sa banal na kasulatan, hindi dapat tayo lalapit sa mga mangkukulam. Mga kapatid na nakinig ngayon, huwag kayong lalapit sa mga manghuhula. Yan po. Panghatag og Bible, Father. So meron tayong Bible. Kapag pupunta ka doon sa office natin, bibigyan kita ng Bible. Oh. So anong sabi dito? Huwag kayong kakain ng anumang, dito. Huwag kayong kakain ng anumang karneng may dugo. Huwag kayong manghuhula o mangkukulam. So dalawa po. Pati ng manghuhula ay hindi dapat natin lapitin. Pero tayong mga Pilipino, parang nakasanayan na natin, di ba? Nalalapit tayo sa mga albularyo. Lalapit tayo sa mga manghuhula, mga medium, mga magician, sa mga palm readers. Bawal po yun. Nakasulat po yun sa banal na kasulatan. Amen? Patuloy tayo mga kapatid. Ay, nawala yung nawala yung natin. Ito, patuloy tayo. Ito. Ang isang lalaki rin naman o kaya ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. So, nung una ay papatayin talaga yung mga mangkukulam sa Old Testament. Pero hindi naman tayo papatay ngayon, no? So, anong gagawin natin? Papatayin natin ang paglapit. So, ano yung papatayin? Hindi na natin lalapitan yung mga albularyo, yung mga mangkukulam, mga kapatid. Okay? Malinaw ba yan, mga kapatid? So, yan, biblically, so balik tayo sa experience natin hapon ng umaga. So, sabi ng demonyo, kami ang nagpatay sa kanya, sa kanyang ama, sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, sa kanyang mga tiyuhin. Dahil yung mga sakit ng kanyang mga tiyuhin, yung sakit ng kanyang mama, walang findings, walang diagnose ng mga doktor. At itong biktimang ito, na sinapian ng mga demonyo, mga kapatid, yung mga demonyo ay nagsasalita, na may taning na yung buhay niya, hanggang December lang. At dismaya yung mga demonyo, sabi nila, nadismaya po kami. Dahil hanggang December lang, pero hindi tumalab yung curses namin. No? Dahil mabait siya. No, yun. Dahil lagi siyang nagdadasal. At merong nagprotekta sa kanya. At yung nagprotekta sa kanya, isang babae na may belo. Sino ba yun? Isang babae na may belo. Walang iba si Mama Mary po. Dahil itong biktimang ito na sinapian ng mga demonyo at biktima ng mga kulam at curses, no, mga kapatid, ay manasalin sa mahal na Birhen Maria. No? Grabe, no? Yung kapangyarihan ng ating mahal na ina ay hindi basta-basta, mga kapatid. At sana mag-enjoy po tayo how to protect ourselves. Let us increase our devotion to Mama Mary, mga kapatid. Okay? Huwag kayong matulog without praying the Holy Rosary po. Dahil yung revelation ng mga demonyo, hindi namin siya mapatay. Dahil merong babae, isang babae, no, na nagsuot ng belo. Walang iba si Mama Mary, no? Lagi siyang nagsasamba kahit, grabe, yung katawan niya ay walang, sabi ng pasyente natin, hindi niya, sana kung papayag siya, ma-interview natin. Okay? Sa sunod ng mga araw, mas mabuti na ma-interview natin dahil siya na talaga ang mag-share sa kanyang mga experiences, mga kapatid. Malaking tulong po yun, mga kapatid. Okay? So, 2 minutes lang.
Sabi ng mga demonyo, Darwin, tigilan mo na kami sa pag-pray ng simbahan. Hindi ka ba naaawa sa amin, Darwin? No? Hindi ka ba naaawa sa amin, Darwin? Sabi ng mga demonyo. Hindi ka ba naaawa sa amin, Darwin? Nasaktan na kami ng lubusan. Darwin, itigil mo na yung prayer na iyan. No? So yung prayer of exorcism, mga kapatid, yung prayer of deliverance, mga kapatid, malaking tulong. At sinabihan ko siya, tinanong ko siya, dahil hindi pa siya completely liberated, mga kapatid. Pero sabi niya, Father, marami na akong nilapitan ng mga albularyo. Marami na akong napuntahan ng mga doktor, pero walang findings yung ko. Isa siyang guro, mga kapatid. Isa siyang guro, mga kapatid. At ang raming nilapitan niya, pero walang findings sa medical doctor dahil hindi naman natural yung karamdaman niya. At nung diniliverance natin siya, grabe, nag-react talaga. No? At yan lang sa muna, mga kapatid, binibigyan pa natin ng series of exorcism and deliverance yung babaeng ito, isang guro. Siguro, kung papayag siya, ma-interview natin personal dahil siya na ang mag-share sa inyo sa improvement niya. Sabi niya, 8% na from 10, the highest is 10, 8% na po yung improvement sa kanyang kalagayan ngayon. So, tayo po ay natutuwa, mga kapatid, no? Dahil po yan sa Panginoon, wala po tayong dapat ipagmalaki. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Amen.